Magandang araw mga boss. Hindi na daw mapaandar ni customer yung sasakyan niya dahil nga sa alam niya na ilang taon na rin itong hindi napapalitan ng baterya. Kaya sabi ko sa kanya, mas mabuti bumili na tayo ng bateryang bago tayo pumunta ron. At ito nga yung halaga niya. At ito naman yung certificate warranty. At ito naman yung bagong bili na battery ni customer. Tanggalin ko na itong balot niya na styrofoam para itong battery na lang ang bibit-biting ko. Dahil ang sabi ni customer, nasa condo daw yung sasakyan at nasa basement. Kaya para sa akin, tama lang na nagpabili na ako ng baterya. Dahil unang-una, malayo pa yung lugar na pupuntahan namin. Mga 7 kilometro pa mula dito. Yan pa naman yung pinakamahirap na service. Yung pagdating mo ron is kung saan ka maghahanap ng bibilan mo ng baterya o kaya kung saan ka mag-o-order. Buti sana kung dito sa lugar na pupuntahan namin is may malapit na mabibilan lang. Dahil alam naman na ni customer na palitin na talaga yung baterya niya, dapis na talaga na bumili na kami dito sa labas bago kami pumunta dito. Kaysa naman mag-order pa kami, papamahal pa. Ang akala ko naman simpleng basement lang yung sinasabi ni customer. Yun naman pala basement ng isang building na itong pinuntahan namin. Tapos dun pa kami sa 4th floor pababa. Meron ako napasok na building mga boss sa mga basement. Nako, grabe init. Kawawa talaga mga security guard dun. Kulang na kulang siguro yung sa ventilation fan. Ay nako, sa wakas, nandito na kami. At sabi ko nga kay customer, mabilisan, buksan niya na itong hood para maikabit ko na itong bagong baterya. Ang problema ngayon, discharge na talaga yung battery niya. Kaya nung pinindot niya yung remote, hindi na nag-open itong sasakyan niya. Ito eh, walang baterya, paano gagana? Ah, ganon? Ay, wala eh, oo. Talaga? Eh, ganito lang to eh. Pag ninilagay mo itong kamay ko rito, tutunog na yan, mag-o-open na. Ah, ganon? Tingin? Kaya ang ginawa ko, chinik ko itong remote niya kung bakit ayaw na gumana. Yun nga, dahil sa natuluyan ng ma-discharge itong battery. Eh, wala binigay sa akin susi. Wala binigay? Ito lang? Oo. Meron yan. Meron to. Paano magkakasya dyan susi? Hindi kakasin dyan. Posible naman. May hinihila to eh. Mga ganito eh. Ito. Ayan oh. Oh. Ito. Itutulak mo lang siguro yan. Tapos ito, ano mo to hilahin. Ito, ano natin ha? Eh, late naman. Hindi, kakaska pwede yan. Teka lang, hindi masikip eh. Ayan ha. Oh. Oh, kita mo? Ayan ang susi niyan. Kala mo hindi kakasya. Subukan mo na ngayon. Oh. Oo, kita mo, nabuksan. Ikaw lang. Dito lang Nasa pala may yun. may-ari niya? Nasa may-ari niya? Sa Australia? Oo. Balik mo yun dito. Yan. Oh, ganun lang. Okay na. Oh, sige, buksan mo naman yung hood. Bago ko palitan ng baterya ito mga boss, syempre, kailangan ma-check ko pa rin yung linya dito sa battery at ipatry ko pa rin pa-start itong makina kung talagang dead na nga itong battery niya. Sige, subukan mo start. Ano, discharge talaga? Ayaw? Ayun. Wala na, kahit nabuto. Busina. Wala lahat. Wala, discharge. Battery talaga. Dahil nga sa positive na sa battery ang problema, papalitan ko na yan mga boss. Ang unang tatanggalin ko dyan, syempre, itong bracket niya sa battery. Meron ka dyan tatanggalin na 2 nut na number 10. At pag natanggal mo na itong bracket, isunod mo naman dyan itong sa battery terminal niya. Meron yan 2 nut na number 10. Luwagan mo lang yun mga boss, di mo kailangan tanggalin yung nut. Kailangan maluwagan mo lang yung nut dito sa terminal niya. Tapos pwede mo nang bunutin itong mga terminal at ikabit itong bagong baterya. Pasensya na mga boss, nang tanggalin ko yung lumang battery, nasagi ko pala yung camera at nag-iba yung position niya. Kaya kung makikita nyo, nakakabit na itong bago, nang mapansin ko na iba na pala yung position ng camera. Huwag kayong mag-alala, wala namang big deal sa pagkabit ng battery nito. Basta unahin yung tanggalin yung negative, tapos yung positive. Tapos pag kinabit nyo na itong bagong baterya, yung positive naman, at yung huli naman is yung negative na terminal ang ilalagay nyo. At dahil okay na, pwede nang i-start itong makina. O diba? Kumbinsi. Tapos pwede ko nang ilagay itong bracket niya mga boss. Sa paglagay ng bracket mga boss, kakalawit nyo lang yan para itong battery is hindi siya gagalaw-galaw. Tsaka mo ngayon higpitan yung 2 nut na number 10. Gagamit ko dyan ang combination na number 10 para panghigpit mo dito sa bracket niya. At pag okay na, pwede mo nang ibaba itong hood mga boss para makauwi na. Nararamdaman ko na yung init dito sa basement na kahit na marami siyang ventilation fan, ramdam mo pa rin talaga yung init.
Sana lang mga boss nakakuha kayo ng idea. Lalong-lalo na sa remote nito na nasa loob din pala yung susi niya. Na kung ma-discharge yung battery, alam niyo na kung anong gagawin niyo. Salamat!